pera kapalit ng buhay ng sariling anak? Habang nag-aago buhay si Maya sa malamig na pasilyo ng ospital, walang awang winakasan ni Adrian ang pag-asa nila. Habang suot ng kabit niyang si Camille ang paboritong kwintas ng ina ni Elisa. Wala na kayong halaga, malamig na utos ng lalaki. Ngunit sa pagbagsak ng luha, namatay ang kahinaan. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang wala nang isusuko? Pirmahan mo na yan, Elisa. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating lahat. At huwag mo nang idaan sa yakang usapang ito dahil hinding-hindi na magbabago ang isip ko. Ang boses ni Adrian ay parang malamig na bakal na bumaon. Sa dibdib ni Elisa walang bakas ng pag-ibig, walang anino ng pagsisisi, at tila nakalimutan na nito ang lahat ng sumpang binitiwan nila sa harap ng dambana. Sa loob ng sterile at maputing silid ng ospital, ang bawat salita ng lalaking dati niyang asawa ay lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng pangungutya ni Adrian, nakatayo si Eliza na bahagyang nanginginig ang mga tuhod habang mahigpit na nakayakap sa kanyang luma at kupas na bag. Sa loob ng bag na yon ay ang huling bote ng tubig at isang pirasong tinapay na hindi niya magawang kainin dahil sa bawat paglunok niya ay ang mukha ng kanyang anak na si Maya ang kanyang naaalala. Habang ang magarang suot ni Adrian ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, si Eliza na naman ay bakas. Ang kapaguran sa kanyang nanunuyot na balat at ang mga kamay niyang puno ng sugat mula sa pagkayod sa karinderya. Ang kaibahang ito ay tila isang malupit na biro ng tadhana, isang sampal ng katotohanan na ang katarungan ay para lamang sa mga may kakayahang bumili nito. Katabi ni Adrian ang isang babaeng tila isang mamahaling palamuti sa kintab ng suot na alahas, si Camille. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nanunuot sa ilong ni Eliza, isang amoy na sumasagisag sa lahat ng bagay na ninakaw nito sa kanya. Ngumiti si Camille, isang ngiting punong-puno ng pang-uuyat, habang tinitingnan ang dulo ng kanyang sapatos na tila ba ang sahig na kinatatayuan ni Eliza ay puno ng dumi. Pirmahan mo na, Eliza, dagdag ni Camille sa tono ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Para naman ito sa surgery ni Maya, di ba? O baka naman, mas mahalaga pa sa'yo ang lumang bahay ng mga magulang mo kaysa sa buhay ng sarili mong anak. Isuko mo na ang bata sa amin at bibigyan namin siya ng buhay na hinding-hindi mo kayang ibigay sa isang barong-barong. Nanlabo ang paningin ni Eliza dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang pinigil ang pagtulo ng mga ito. Kinuha niya ang panulat na nakapatong sa mesa. Ang bigat nito ay tila isang toneladang bakal na kailangan niyang buhatin. Ang papel na nasa harap niya ay hindi lamang usapin ng ari-arian, kundi ang dokumento ng kanyang pagsuko bilang isang ina at ang pagtalikod sa huling alaala ng kanyang mga magulang. Sa bawat dulo ng kanyang pluma na sumasayad sa papel, tila hinihiwa rin ang kanyang puso. Nang matapos ang huling titik ng kanyang pangalan, naramdaman ni Elisa ang pagkawala ng lahat ng kanyang hangin sa katawan. Tapos na, naisip niya. Maliligtas na si Maya. Ngunit bago pa man matuyo ang tinta sa papel, mabilis itong hinablot ni Camille. Isang matalim na halakhak ang kumawala sa mga labi ng babae. Isang tunog na nagpalamig sa dugo ni Eliza. Kinuha ni Camille ang kanyang cellphone at may tinawagan habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Elisa. Nurse, pakisabi sa attending physician na i-cancel na ang heart surgery ni Maya Montoya ngayong gabi. Utos ni Camille sa kabilang linya. Nagkamali kasi kami ng budget at mas napili naming bayaran ang down payment para sa bagong sports car ni Adrian. Kausapin niyo na lang ang nanay niya kung paano niyo sila paaalisin sa charity ward dahil puno na ang listahan. Nanigas ang buong katawan ni Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa bawat salitang lumabas sa bibig ni Camille. Adrian, anong ibig sabihin nito?
Nangangatal ang boses ni Eliza habang humahakbang palapit sa dating asawa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nangako ka, Adrian. Sabi mo kapag pinirmahan ko ang dokumento, ililigtas mo si Maya. Bakit niyo ginagawa ito sa amin? Isang marahas na tulak ang isinagot ni Adrian sa kanya. Naging sanhi upang mawalan ng balanse si Eliza at bumagsak ang kanyang manipis na katawan sa malamig at magaspang na sahig ng ospital. Tumayo ka riyan, Eliza. Huwag kang mag-iskandalo. Ang bulyaw ni Adrian habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang pera ay para sa mga taong may pakinabang. Si Maya ay isang pasanin na hindi ko na kailangang bitbitin. Masyado kang naging kampante at yan ang kabayaran ng pagiging mahina mo. Sa pag-alis ni na Adrian at Camille, tanging ang tunog ng kanilang mga sapatos na humahampas sa sahig ang narinig ni Eliza, isang tunog na unti-unting lumalayo habang siya ay nananatiling nakahandusay sa sahig. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang malamig na hangin ang pumasok mula sa nakabukas na bintana. Dala ang amoy ng paparating na ulan. Pilit na tumayo si Eliza, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa ward kung nasaan si Maya. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin dahil sa takot. Nang marating niya ang pinto, nakita niya ang mga nurse na nagmamadaling ilipat ang kama ng kanyang anak. "Ma'am, kailangan na po nating ilabas ang bata," sabi ng isang staff na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. "Wala na pong pondo ang account niyo at kailangan na itong ibigay sa ibang pasyente." Wala nang nagawa si Eliza, kundi buhatin ang kanyang munting anak na balot ng manipis na kumot. Sa labas ng ospital, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati dahil sa malakas na buhos ng ulan na tumatama sa kanyang balat. Habang nakatayo sa ilalim ng dilim, yakap-yakap ang nangihinang katawan ni Maya. Naramdaman ni Eliza ang bawat patak ng tubig na humahalo sa kanyang mga luha. Ang init ng katawan ni Maya ay unti-unting nawawala at ang bawat paghinga ng bata ay tila isang mabigat na pakikipaglaban sa kamatayan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at ang malakas na bugso ng hangin, tiningnan ni Eliza ang maputlang mukha ng kanyang anak. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa ilalim ng madilim na langit. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang inang walang kapangyarihan ang kasalanan ng mga taong ang tanging Diyos ay salapi? Kasabay ng pagkidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa paligid, naramdaman ni Eliza ang biglang pagtigil ng mahinang paggalaw sa dibdib ni Maya. Ang dating mabilis na pintig na nararamdaman niya sa kanyang palad ay biglang napalitan ng isang nakatutulig na katahimikan. "Maya?" Tawag niya sa mahinang boses, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagupit ng ulan sa kalsada. "Ano ba itong amoy ng lugar na ito, Eliza? Tila ba pati ang hangin dito ay kasing hirap ng mga taong nakahiga sa mga pasilyo?" Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa loob ng masikip at maalinsangang charity ward. Bit-bit ang talim ng panghuhusga na tila hindi nababagay sa maputla at pagod na paligid. Habang ang ibang mga pasyente ay pilit na nagpapahinga sa gitna ng ingay ng mga bentilador na tila nahihirapan ng umikot, ang dating biyenan ni Eliza ay nakatayo sa gitna ng silid, nakasuot ng perlas at may hawak na panyo na nakatakip sa kanyang ilong upang hindi malanghap ang amoy ng gamot at pawis. Sa isang maliit at kalawanging kama, nakahiga si Maya na may mga tubo sa kanyang manipis na braso. Ang bawat paghinga ng bata ay mabigat. Tila isang mahabang paglalakbay na pilit niyang tinatapos, habang ang makina sa kanyang tabi ay nagpapakita ng mga linyang berde na sumasagisag sa kanyang marupok na buhay. Nakaupo si Eliza sa isang sirang silya, ang kanyang mga mata ay malalim at may madilim na bakas ng puyat. Ngunit sa kabila ng panghihina ay naroon ang isang uri ng tatag na tila hindi kayang buwagin ng kahit anong bagyo.
Hindi siya kumikilos. Tila isang estatwa ng dusa habang pinagmamasdan ang babaeng dating itinuring niyang ina. Nagpunta ako rito hindi para makipagdrama sa'yo, Eliza. Patuloy ni Doña Carmen habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Kinuha niya ang isang XP ng perang papel at ilang barya. Pagkatapos ay walang pakundangang inihagis ang mga ito sa ibabaw ng kumot ni Maya. Ang tunog ng mga barya na tumama sa kama ay tila isang malupit na paalala ng kanilang katayuan sa buhay, isang tuyot na kalansing na nagpabigat sa kalooban ni Eliza. Ayusin mo ang sarili mo. Gamitin mo yan, pambili ng disenteng pagkain o pambayad sa kung anumang kailangan ng batang yan. Pero tandaan mo, Eliza, huwag na huwag mong iisiping lumapit muli kay Adrian o gumawa ng ingay sa social media. Utang mo sa akin ang buhay mo. Utang mo sa pamilya Santos ang lahat ng meron ka noon. Huwag kang maging walang utang na loob. Dahan-dahang tumayo si Eliza. Ang kanyang mga tuhod ay parang mababali sa bawat galaw. Ngunit ang kanyang paningin ay diretso at matalim. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang sakit. Ang naroroon ay ang isang malamig na apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang tinakpan ang mga mata ni Maya gamit ang kanyang kamay. Isang simpleng galaw upang protektahan ang kanyang anak mula sa lason ng presensya ng kanyang lola. Ayaw niyang mamulat ang kanyang anak sa isang mundong ang pagmamahal ay may katumbas na presyo. Mommy Carmen. Ang boses ni Eliza ay mahinahon, ngunit may bigat, na tila isang nagbabadyang lindol. Wala po akong utang sa inyo. Kung meron man po akong utang, iyon ay sa aking mga magulang na pinalaki ako ng may dignidad sa kabila ng kahirapan. Ang perang ito, itago nyo na lang po para sa pambili ng bagong konsensya ni na Adrian at Camille. Baka mas kailangan nila iyon kaysa sa gamot ng anak ko. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga pera sa ibabaw ng kama at isa-isang inilapag ang mga ito sa sahig. Sa paanan ni Doña Carmen, nang walang bakas ng pag-aalinlangan, namula ang mukha ng matanda sa matinding galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang bag. Ang lakas na ng loob mong sumagot ng ganyan. Tandaan mo, Eliza, sa sandaling lumabas ako sa pintong ito, wala ka nang aasahan sa amin. Hahayaan naming mabulok kayo sa lugar na ito. Mabilis na tumalikod si Doña Carmen. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Iniwan ng isang hangin na puno ng puot at kawalang pag-asa. Nang mawala na ang matanda, muling binalot ng katahimikan ang ward, maliban sa tunog ng mahinang pag-ubo ng ibang pasyente at ang pagpatak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa dulo ng silid. Ang bawat patak ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali para kay Eliza. Napaupo muli si Eliza sa tabi ni Maya. Kinuha ang maliit at malamig na kamay ng bata at dahan-dahang inilapit ito sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang init ng lagnat ni Maya, isang init na tila unti-unting tumutunaw sa kanyang huling pag-asa. Lumapit ang isang batang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang hawak ang isang manipis na folder. Mrs. Montoya, kailangan nating pag-usapan ng billing para sa susunod na linggo, simula ng doktor sa boses na puno ng simpatiya. Kung hindi po tayo makakabayad ng deposito para sa mga bagong gamot at sa pananatili ni Maya sa ward na ito, mapipilitan po ang management na ilipat kayo sa isang pasilidad na mas malayo at walang sapat na kagamitan. Alam ko pong mahirap, pero kailangan nating makahanap ng paraan sa loob ng 3 araw. Tiningnan ni Eliza ang puting papel na inabot ng doktor. Ang mga numero doon ay tila mga higanting pader na humaharang sa kanyang landas. Ang halaga ay sapat na upang bumili ng isang maliit na bahay, isang halagang kailanman ay hindi niya makikita sa paghuhugas ng pinggan sa karinderya.
Sa bawat segundo na lumilipas, tila nararamdaman niya ang pagsikip ng mundo sa kanyang paligid. Ang bawat hininga ay nagiging isang pakikibaka. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, sa loob ng ward na puno ng dusa at hinaing, naramdaman ni Eliza ang isang pamilyar na bigat sa kanyang bulsa, ang lumang kwintas na iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang bawat ukit ng ginto ay tila isang bulong ng nakaraan. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak, na tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Isang tanong na walang katiyakang sagot. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang ina kung ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang huling hininga? Ang init ng singaw mula sa malalaking kaldero ay humahalo sa malagkit na pawis sa noo ni Eliza, habang ang amoy ng bawang, sibuyas at napanis na sebo ay tila nanunuot na sa kanyang balat. Sa maliit na kusina ng karinderya, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay sa loob ng palangganang puno ng bula at maruruming pinggan. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na at namamaga dahil sa matagal na pagkababad sa matapang na sabon, at ang bawat hapdi mula sa mga maliliit na sugat sa kanyang kuko ay tila paalala ng kanyang walang katapusang pakikipagbuno sa kahirapan. Ang bawat plato na kanyang nililinis ay simbolo ng binuong pangarap na unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kanyang kapalaran. Eliza, ano ba? Tulog ka na naman ba riyan sa harap ng mga hugasin? Ang bulyaw ni Aling Nena, ang may-ari ng karinderya, habang ang malapad nitong katawan ay humaharang sa pinto ng kusina. Tingnan mo itong basong ito, may bakas pa ng sebo. Hindi kita binabayaran para mag-daydream. Kung hindi mo aayusin ang trabaho mo, baka gusto mong sa kalsada na lang kayo matulog ng anak mo. Ang bawat salita ng matanda ay parang mga maliliit na batong ipinupukol sa marupok na puso ni Eliza, ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at nakadikit sa kanyang pisngi. Pasensya na po, Aling Nena. Aayusin ko po, ang mahinang tugon ni Eliza habang muling isinasawsaw ang mga kamay sa malamig na tubig. Wala siyang karapatang magreklamo, wala siyang puwang para sa pagkapagod dahil ang bawat sentimong kikitain niya rito ay ang tanging pag-asa upang madugtungan ang buhay ni Maya. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang maarte at galit na customer ang biglang lumapit sa counter. Dala ang isang mangkok ng ulam na tila may nakitang dumi. Anong klaseng pagkain ito? Bakit may dumi rito sa gilid ng mangkok? Ang sigaw ng customer na naging sanhi upang tumigil ang lahat ng kumakain. Aling Nena, ang dumi-dumi ng mga gamit niyo rito. Siguradong itong tagahugas niyo ang may kasalanan. Mukhang hindi man lang marunong magsabon. Mabilis na lumapit si Aling Nena at agad na kinuha ang mangkok. Pagkatapos ay lumingon kay Eliza nang may matatalim na mata. Eliza, lumapit ka rito. Humingi ka ng tawad sa customer. Dahil sa kapabayaan mo, mababawasan ang sahod mo ngayong araw. Akala mo ba madaling kumita ng pera? Dahan-dahang lumabas si Eliza mula sa kusina. Ang kanyang duster ay basang-basa at ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Nakayuko siya sa harap ng maraming tao, tila isang kriminal na hinahatulan ng publiko dahil lamang sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginusto. Sa gitna ng tensyon at ng mapanuring mata ng mga tao, isang pares ng makintab at mamahaling sapatos ang biglang huminto sa harap ng karinderya. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa magaspang na semento ay may dalang awtoridad at bigat na nagpatahimik sa paligid. Isang lalaking nakasuot ng maayos na navy blue suit ang pumasok. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mukha ay bakas. Ang isang uri ng kapayapaang tila hindi nababagay sa magulo at maduming lugar na yon. Sandali lang, ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado. Ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Nakita ko ang nangyari.
Ang duming sinasabi mo ay hindi galing sa paghuhugas, kundi isang uling mula sa kalan na tumalsik habang isinisilbi ang pagkain. Walang kasalanan ang babaeng ito. At ikaw, ginang, sa halip na sigawan ng empleyado mo sa harap ng maraming tao, marahil ay mas mabuting ayusin niyo ang sistema niyo rito. Natigilan si Aling Nena. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkalito dahil sa presensya ng lalaki. Sino ba kayo? Ang tanong ng may-ari. Ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip ay kumuha siya ng isang makapal na pitaka at naglabas ng sapat na halaga upang bayaran ang lahat ng pagkaing nakahain sa karinderya. Bilin ko na ang lahat ng luto nyo ngayong hapon. Ipamigay nyo yan sa mga bata sa labas. Pero sa isang kondisyon, hayaan nyo munang magpahinga ang empleyadong ito. Dahan-dahang iniangat ni Elisa ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa rin dahil sa nagbabadyang luha. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang mundo sa paligid. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumaha sa kanyang gunita. Isang batang lalaking laging nagtatanggol sa kanya sa eskwelahan, isang kaibigang nangakong hinding-hindi siya iiwan bago ito lumipad patungo sa ibang bansa. 15 taon na ang nakalilipas. Gabriel? Ang mahinang bulong ni Eliza, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang lalaki ay bahagyang ngumiti. Isang nangiting puno ng pait at pangungulila. Long time no see, Eliza. I'm just a lawyer now, but I'm still the same Gabriel who hates seeing you cry. Lumapit si Gabriel kay Elisa, hindi alintana ang amoy ng sebo o ang dumi sa paligid. Kinuha niya ang kanyang malinis na puting panyo at dahan-dahang inabot ang mukha ni Elisa. Sa isang banayad na galaw, pinahid niya ang mantsa ng uling at ang luhang dumadaloy sa pisngi ng babae. Ang init ng kanyang balat laban sa nanlalamig na mukha ni Elisa ay tila isang kuryenteng nagpagising sa namamanhid niyang damdamin. It's okay now. Nandito na ako. Inakay ni Gabriel si Elisa paupo sa isang bakanteng silya malayo sa ingay ng karinderya. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa, kasama ang isang folder na may tatak ng isang legal firm. Hindi lamang ako napadaan dito, Elisa. Kanina ko pa kayo hinahanap. May mga bagay tayong kailangang ayusin tungkol sa mga dokumentong pinirmahan mo sa ospital. Tinitigan ni Eliza ang card. Ang pangalang Gabriel Lopez, attorney at law, ay nakasulat sa gintong mga titik. Ano ang ibig mong sabihin? Gabriel, wala na akong laban. Ibinenta ko na ang lahat para kay Maya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Gabriel sa kamay, isang hawak na puno ng proteksyon at pangako. Iyon ang akala mo, Elisa. Pero batay sa paunang investigasyon ko, ang titulo ng bahay niyo ay hindi na ibenta. Ninakaw ito sa pamamagitan ng pekeng pirma, bago mo pa man mahawakan ang pluma sa ospital. Adrian and Camille played a very dirty game, but they forgot one thing. Ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang bagong uri ng kaba na hinaluan ng pag-asa. Gabriel, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Bakit mo ito ginagawa para sa akin pagkatapos ng mahabang panahon? Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Eliza. Ang kanyang paningin ay puno ng lalim na tila may mga salitang matagal nang nais sabihin ngunit hindi masambit. Dahil hindi ko kailanman nakalimutan ang pangako ko sa ilalim ng puno ng mangga bago ako umalis. Sabi ko sa iyo, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko hahayaang mawala ang liwanag sa mga mata mo. At ngayon, Eliza, ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Habang nag-uusap ang dalawa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng karinderya. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at may isang pares ng matatalim na mata ang nakatingin sa kanila mula sa loob. Sa gitna ng bagong pag-asa na nararamdaman ni Elisa,
Isang malamig na kilabot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Sino ang taong iyon at hanggang saan ang kaya nilang gawin upang mapanatili ang kanilang mga kasinungalingan? Ang bawat butil ng tubig na dahan-dahang bumabagsak mula sa butas na bubong patungo sa plastik na timba ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na ritmo sa loob ng maliit na silid. Ang amoy ng basang semento at amag ay humahalo sa malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Tila nakikipagpaligsahan sa init ng katawan ni Maya na kasalukuyang natutulog sa ilalim ng isang manipis at may tagping kumot. Nakaupo si Elisa sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na dingding habang maingat na inilalapag ang mga barya sa kanyang tapat. 1, 2, 5, 10 piso. Ang bawat barya ay tila may dalang bigat ng kanyang pagod. Mga piraso ng metal na bunga, ng mahabang oras, ng pagkakababad ng kanyang mga kamay sa sabon at dumi. Ngunit sa kabuuan ay hindi pa rin sasapat upang mabili ang lahat ng gamot na nakasulat sa resep. Sa kabilang sulok ng silid, ang isang lumang telebisyon na hiram lamang sa kapitbahay ay naglalabas ng isang kumukutitap na liwanag, nagbibigay ng buhay sa madilim na paligid. Ang mga imahe sa screen ay biglang nagbago, nagpapakita ng isang marangyang bulwagan na pinalamutian ng mga kristal at nagniningning na mga ilaw. Doon, sa gitna ng karangyaan, ay nakatayo sina Adrian at Camille. Si Adrian ay mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na tuxedo, habang si Camille ay tila isang reyna sa kanyang mahabang gown na kulay ginto. Ang kanyang bawat galaw ay sinasabayan ng kislap ng mga diamanteng nakapalibot sa kanyang leeg. Ang okasyon ay isang magarbo at malaking gala para sa isang charity foundation na may temang isang puso para sa mga musmos. Nabitawan ni Elisa ang huling baryang hawak niya nang marinig ang boses ni Camille na umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telebisyon. Ang bawat salita ng babae ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa pandinig ni Elisa. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga batang may sakit sa puso, ay isang misyon na malapit sa aming pamilya, ang pahayag ni Camille habang may pilit na luha sa kanyang mga mata sa harap ng mga kamera. Alam nyo, may isang pagkakataon pa nga na sinubukan naming tulungan ang isang kamag-anak. Ngunit sa kasamaang palad ay hinarap kami ng kawalang utang na loob at kasakiman. Masakit. Pero kailangang magpatuloy ang ating kabutihan dahil iyon ang nararapat. Ngumiti si Adrian sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng kanyang bagong asawa. Tila ipinapakita sa buong mundo ang kanilang huwad na kabanalan. Ang tansong barya sa palad ni Elisa ay tila naging isang mainit na uling. Mahigpit niya itong kinuyom. Nararamdaman ang bawat ukit ng metal na bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng isang mainit na likidong dumadaloy mula sa kanyang kamao. Hindi siya makapaniwala na ang mismong perang ninakaw sa kanila, ang perang dapat ay nagligtas sa buhay ni Maya, ay ginagamit ngayon ng 2 taong ito upang bumili ng papuri at karangalan sa harap ng madla. Ang bawat palakpakan ng mga tao sa telebisyon ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Elisa. Isang malupit na paalala na ang mundo ay madalas pabor sa mga marunong magbalat kayo. Napatayo si Elisa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Maya na sa kabila ng sakit ay nagagawa pa ring ngumiti sa kanyang panaginip. Ang inosenteng mukha ng bata ay tila naging isang salamin ng lahat ng kanyang sakripisyo. Sa sandaling iyon, ang takot na laging nakagapos sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na hinanap ang numerong iniwan ni Gabriel. Gabriel, ang boses ni Elisa ay gumaralgal, ngunit may kasamang determinasyong hindi kailanman narinig sa kanya noon. Ako na ang lalaban.
Hindi ko nahahayaang gamitin nila ang aming sakit para sa kanilang kasikatan. Kunin mo na ang lahat ng kailangang dokumento. Gagawin ko ang lahat. Maging kapalit man nito ang huling patak ng aking lakas. Isang sunod-sunod na malakas na paghampas sa kanilang pintong kahoy ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naging sanhi upang magising si Maya at magsimulang umiyak sa takot. Mabilis na lumapit si Elisa sa pinto at nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mukha ng kanilang kapitbahay na si Aling Martha. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagkataranta at kaba. Elisa! Elisa, kailangan mong pumunta sa sementeryo ngayon din. Ang boses ni Aling Martha ay halos hindi lumabas dahil sa hingal. Ang mga tauhan ni Adrian, nandoon sila. May dala silang malalaking makina at excavator. Sabi nila, ang lupang kinatatayuan ng puntod ng mga magulang mo ay kasama na sa proyektong itatayo ng Pamilya Santos. Sisimulan na nilang gibain ang mga himlayan ngayong gabi. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Eliza sa kanyang narinig. Ang kanyang mga magulang, ang tanging alaala na natitira sa kanya, ay muli na namang niyayapakan ng mga taong kumuha na ng lahat sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Sa gitna ng dilim at ng lumalakas na buhos ng ulan, napatitig si Elisa sa malayo, habang ang init ng kanyang puot ay unti-unting nagiging isang yelo na handang sumugat sa sino mang haharang sa kanyang landas. Hanggang saan ang kayang marating ng isang inang, wala nang luha pang mailabas, kundi ang dugo ng kanyang sariling dangal. Ang dilim ng gabi ay binuwag ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga dambuhalang makina na tila mga halimaw na nag-aabang sa gitna ng sementeryo. Ang amoy ng basang lupa at ang halumigmig ng hanging dala ng ulan ay nanunuot sa bawat hininga ni Elisa habang mabilis siyang tumatakbo sa gitna ng mga puntod. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na putik at ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Sa bawat pagkidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa langit, nakikita niya ang anino ng excavator na nakataas na ang bakal na braso, handang itanim ang pangil nito sa sagradong himlayan ng kanyang mga magulang. "Huwag! Pakiusap! Itigil niyo yan!" Ang boses ni Eliza ay gumaralgal, halos lamunin ng malakas na buhos buhos ng ulan. Huminto siya sa harap ng makina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginawa't takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa foreman na tila walang pakialam sa kabanalan ng lugar. Sa likuran niya, ang isang itim na sasakyan ay mabilis na huminto at lumabas mula rito si Gabriel. Gabriel na may dalang isang itim na payong at isang makapal na folder. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng anumang pananakot. "Itigil niyo ang operasyong ito," ang utos ni Gabriel sa boses na hindi kailangang sumigaw upang pakinggan. Lumapit siya sa foreman at inilahad ang isang dokumentong may selyo ng korte. "Hawak ko ang isang temporary restraining order. Ang anumang paggalaw sa lupang ito nang walang pahintulot mula sa aking kliyente ay ituturing na paglabag sa batas. Kung hindi niyo papatayin ang mga makinang iyan sa loob ng 10 segundo, sisiguraduhin kong sa likod ng rehas kayo magpapalipas ng gabi." Ang bawat segundo ng katahimikan na sumunod ay tila isang taon para kay Eliza. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay mamatay ang ingay ng mga makina at bumalik ang tanging tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon at semento, nang hina ang mga tuhod ni Elisa at dahan-dahan siyang napaluhod sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang malamig na marmol. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga nakaukit na pangalan na tila ba doon niya kinukuha ang huling hibla ng kanyang lakas. "Salamat, Gabriel.
Ang mahinang bulong ni Eliza habang ang kanyang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Inilapit ni Gabriel ang payong sa kanya. Tinitiyak na hindi na siya mababasa pa. Sa ilalim ng maliit na puwang ng proteksyon, naramdaman ni Eliza ang balikat ni Gabriel na dumidikit sa kanya. Napansin niya na ang kanang bahagi ng barong at Amerikana ni Gabriel ay basang-basa na dahil mas pinili nitong itapat ang buong payong kay Eliza kaysa sa sarili nito. Ang maliit na sakripisyong ito, ang pagpili ni Gabriel na mabasa sa ulan upang manatili siyang tuyo, ay nagdulot ng isang kakaibang init sa puso ni Eliza na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumayo si Eliza sa tulong ni Gabriel. Habang inaayos ni Gabriel ang kanyang gamit, hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang pitaka sa putikan. Mabilis itong pinulot ni Eliza upang linisin. Ngunit bago pa niya maibalik ito, bahagyang bumukas ang isang lihim na compartment nito. Doon, nakasilip ang isang lumang litrato, kupas na at may mga tupi sa gilid. Isang batang Eliza na may suot na bulaklak sa buhok at nakangiti ng tapat sa kamera. Ang litratong iyon ay kuha noong huling fiesta, bago umalis si Gabriel 15 taon na ang nakalilipas. Bakit nasa kanya pa ang litratong ito? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa isipan ni Eliza. Habang mabilis na kinuha ni Gabriel ang pitaka nang may bahid ng hiya sa kanyang mga mata. Nabalik lamang ang diwa ni Eliza nang binuwag ng matinis na pag-vibrate at liwanag ng kanyang cellphone ang katahimikan ng gabi. Ang pangalan ni Adrian ay kumikislap sa screen, tila isang babala ng mas matinding bagyong darating. Sa pagpindot ni Eliza sa sagot, ang boses ni Adrian ay pumasok sa kanyang pandinig, malamig, mapang-asar, at puno ng kamandag na tila galing sa ilalim ng lupa. Masyado kayatang nagiging matapang dahil sa abogadong yan, Eliza, ang panimula ni Adrian na sinabayan ng isang tuyot na tawa. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang sa pirasong papel na yan? Tandaan mo ang hawak kong baraha. Isang tawag ko lang sa direktor ng ospital kung nasaan ang anak mo, mawawalan ng kuryente ang silid niya sa loob ng 5 minuto. Isipin mo kung ano ang mangyayari kay Maya kapag tumigil ang mga makina na nagpapatakbo sa puso niya. Kung gusto mong manatiling humihinga ang anak mo, bawiin mo ang lahat ng demanda mo, bukas na bukas din. Nanlamig ang buong pagkatao ni Eliza. Ang payong na hawak ni Gabriel ay tila hindi sapat upang protektahan siya mula sa kilabot na dulot ng boses ni Adrian. Napatingin siya kay Gabriel, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, at pagkatapos ay sa madilim na direksyon ng ospital kung nasaan ang kanyang buhay. Ang bawat patak ng ulan sa paligid ay tila naging isang mabigat na pasanin, at ang hangin ay naging lason. Hanggang kailan kailangang isugal ng isang ina ang katarungan para sa bawat hininga ng kanyang anak, kung ang kalaban ay isang demonyong handang pumatay ng sariling dugo para lamang sa kapangyarihan? Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa noo ni Eliza ay tila kasabay ng mabigat na pintig ng kanyang puso habang naglalakad patungo sa isang lumang karinderya sa kanto, kung saan naghihintay ang lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo. Ang hangin sa loob ng maliit na kainan ay amoy lumang kape at usok ng sigarilyo. Isang mapanglaw na atmosfera na tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Sa dulo ng silid, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap ang liwanag, nakaupo si Adrian. Hindi ito ang malupit na lalaking nakita niya sa ospital. Sa pagkakataong ito, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay mapula, at ang kanyang balikat ay tila pasan ang buong daigdig. Eliza, salamat at dumating ka. Ang boses ni Adrian ay gumaralgal, puno ng isang uri ng pait na tila pilit na humihingi ng awa. Bigla itong tumayo, at sa harap ng ilang mga taong naroroon ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan
ang dulo ng palda ng babae. Patawarin mo ako, Eliza. Nagkamali ako. Si Camille pinilit niya ako. Binantaan niya ang posisyon ko, ang pangalan ko. Nabulag ako sa takot, pero hindi ko kayang makita si Maya na naghihirap. Let's start over, please. I'll make everything right. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Eliza ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Adrian ay tila mga anino ng kanilang masayang nakaraan na pilit bumabalik sa kanyang gunita. Ang kanilang simpleng kasal, ang unang tawa ni Maya, at ang mga pangakong sabay nilang binuo. Naramdaman niya ang bahagyang paglambot ng kanyang puso, ang pagnanais na maniwala na ang lalaking minahal niya ay naroon pa rin sa ilalim ng lahat ng kasamaang ito. Ang kanyang kamay ay bahagyang gumalaw, tila gustong haplusin ang buhok ni Adrian upang patahimikin ang pag-iyak nito. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, ang kanyang paningin ay nahulog sa pulso ni Adrian na nakalabas mula sa kanyang Amerikana. Doon, kumikinang sa ilalim ng madilaw na ilaw, ay ang isang mamahaling relo na may tatak na ginto. Isang bagong Rolex na alam ni Eliza na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang presyo ng relong iyon ay sapat na upang mabayaran ang kalahati ng operasyon ni Maya. Sapat na upang hindi sila kailanman magmakaawa sa ilalim ng ulan. Ngunit narito si Adrian, suot ang karangyaan habang ang kanyang sariling anak ay nakikipaglaban para sa bawat hininga sa isang charity ward. Ang bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Eliza ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng malamig na tubig na nasa mesa at sa isang mabilis na galaw ay ibinuhos ito ng diretso sa mukha ni Adrian. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa mukha ng lalaki ay tila simbolismo ng paghuhugas ni Eliza sa huling bahagi ng kanyang pagmamahal na natitira para dito. Tumayo ka riyan, Adrian. Ang boses ni Eliza ay kalmado, ngunit may talim na, tila kayang humiwa ng bakal. Huwag mong madungisan ang sahig na ito ng mga pekeng luha mo. Ang relong iyan, ang suot mo, iyan ang kapalit ng buhay ni Maya na handa mong isakripisyo. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko at hinding-hindi ko nahahayaang maging biktima mo muli ang anak ko. Sa pagkakataong ito, tapos na tayo. Truly and finally, tapos na tayo. Mabilis na tumalikod si Eliza. Iniwan ang isang natitigilang Adrian sa gitna ng karinderya. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaang hindi niya kailanman naramdaman noon, isang bigat na tila nawala sa kanyang mga balikat. Ngunit ang kalayaang iyon ay panandalian lamang. Pagdating niya sa kanyang maliit na silid sa paupahan, ang kanyang hininga ay biglang napatigil. Ang pintuan ng kanyang kwarto ay bahagyang nakabukas. Ang kahoy ay may mga bakas ng marahas na pagpihit. Nang pumasok siya sa loob, bumungad sa kanya ang isang matinding kaguluhan. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Ang kutso ni Maya ay punit-punit. At ang maliit na cabinet kung saan niya itinatago ang mga dokumentong ibinigay ni Gabriel ay nakabukas at walang laman. Ang mga ebidensya ng pandaraya ni na Adrian at Camille, ang titulo ng bahay, at ang lahat ng kanilang laban ay naglaho na parang bula. Napaupo si Eliza sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang mukha, habang ang katahimikan ng silid ay tila nagiging isang mabigat na presensya na dagan-dagan siya. Sa gitna ng dilim, isang piraso ng papel ang naiwan sa ibabaw ng kanyang sirang mesa. May sulat kamay na tila isang mapanuring ngisi. Siguraduhin mong may matutuluyan kayo bukas dahil wala na kayong babalikan pa. Nararamdaman ni Eliza ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat pintig ay tila isang babala na ang laban ay hindi pa nagsisimula, kundi lalong lumalalim ang dilim. Paano niya itatama ang lahat kung ang huling sandata na hawak niya ay kinuha na ng mga taong walang kaluluwa? Sa gitna ng kanyang pag-iisa at ng nagngangalit na kawalan ng katarungan, isang tanong ang nanatiling
nakatatak sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang dumanas ng ganitong kalupitan ang isang pusong ang tanging hangad ay ang mabuhay ang kanyang minamahal. Ang malamig na hangin na pumapasok mula sa sirang pinto ay tila yumayakap sa nanghihinang katawan ni Eliza, habang ang madilim na silid ay naging saksi sa pagguho ng kanyang natitirang tapang. Nakalugmok siya sa gitna ng mga nagkalat na damit at punit-punit na unan. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila inuubos ng matinding pighati. Ang bawat piraso ng papel na nagkalat sa sahig ay paalala ng kanyang pagkatalo, mga patunay ng kasamaan ni ina Adrian at Camille na sana ay magbabalik ng katarungan para kay Maya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat, isang pamilyar na haplos na nagdala ng biglaang kapayapaan sa kanyang nagngangalit na mundo. Gabriel! Ang mahinang usal ni Eliza nang iangat niya ang kanyang paningin. Nakatayo ang lalaki sa kanyang likuran. Ang dibdib nito ay mabilis na umaangat at bumabagsak, bilang patunay ng pagmamadali nitong makarating. Hindi tumingin si Gabriel sa gulo ng paligid. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako lamang sa mukha ni Eliza. Tila inaalam kung may pisikal na sugat ang babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang lumuhod at inalalayan si Eliza na tumayo. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat. "I'm sorry I was late, Eliza. Are you hurt? May ginawa ba sila sa'yo?" Ang tinig ni Gabriel ay may halong pag-aalala at pilit na kinokontrol na galit. Umiling lamang si Eliza at itinuro ang walang laman na lalagyan ng mga dokumento. Kinuha nila ang lahat, Gabriel. Ang mga ebidensya, ang mga papeles, pati na ang maliit na alkansya ni Maya na naglalaman ng mga barya para sa kanyang gamot. Wala na akong natira. Tuluyan na nilang ninakaw ang laban natin. Ang paghikbi ni Eliza ay tuluyang kumawala. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa bigat ng kabiguan. Ngunit sa halip na magpakita ng pagkadismaya, isang kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at ipinakita ang isang komikislap na pulang tuldok sa screen. "Did you really think I would give you the original documents without a backup, Eliza? At ang folder na nakuha nila? Nilagyan ko yon ng maliit na tracker dahil alam kong susubukan ni Adrian na gumawa ng maruming hakbang. Hindi nila ninakaw ang laban natin. Itinuro lamang nila kung saan sila nagtatago." Sa loob ng ilang minuto, binagtas ng sasakyan ni Gabriel ang madilim at siksikang mga kalsada patungo sa isang lumang bodega sa dulo ng syudad. Ang paligid ay amoy kalawang at nabulok na kahoy, isang lugar na pinamumugaran ng mga taong nabubuhay sa dilim. Nang makababa sila ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Eliza. Inilagay siya sa kanyang likuran upang tiyaking siya ang unang haharap sa anumang panganib. Ang matikas na likod ni Gabriel ay naging isang matibay na harang para kay Eliza, isang proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Adrian. Sa loob ng bodega, natagpuan nila ang tatlong lalaking naghahati-hati sa mga barya mula sa alkansya ni Maya, habang ang mga pekeng dokumento ay nakakalat sa isang lumang mesa. Bago pa man makakilos ang mga tauhan ni Adrian, mabilis na lumapit si Gabriel. Ang banta ng karahasan ay nabasag ng gamitin ni Gabriel ang kanyang awtoridad at kaalaman sa batas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Hindi na kinailangan ng dahas dahil ang malamig na babala ni Gabriel tungkol sa mga pulis na nakapaligid na sa labas ng gusali ay naging sapat upang manginig sa takot ang mga lalaki at mabilis na tumakas. Iniwan ang mga ninakaw na gamit. Nang mabalik sa kanila ang maliit na alkansya, tahimik silang bumalik sa sasakyan ni Gabriel. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos muli. Nililikha ang isang pribado at tahimik na mundo sa loob ng sasakyan. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mga basa at nanginginig na kamay ni Eliza. Ang init ng kanyang palad
ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Ang tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay halos isang bulong sa gitna ng katahimikan. Bakit mo sinusugal ang buhay at karera mo para sa isang tulad kong wala nang maibabalik sa'yo? Tumigil si Gabriel sa pagpunas. Ang kanyang mga mata ay bumaba patungo sa lumang litratong nasa loob ng kanyang pitaka na nakapatong sa dashboard. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ni Eliza. Iningatan ko ang litratong yon dahil iyon ang huling beses na nakita kitang tunay na masaya bago mo piniling sumama kay Adrian. Pinili kong lumayo noon dahil akala ko ay nasa mabuti kang kamay. Pero sa bawat araw na nasa ibang bansa ako, ang tanging dalangin ko ay sana hindi mawala ang kislap ng mga mata mo. Nang malaman ko kung ano ang ginawa niya sa'yo, isinumpa ko sa sarili ko na babalik ako. Hindi para angkinin ka, kundi para ibalik ang babaeng minsan kong minahal mula sa malayo. Ang mga salitang yon ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Eliza. Walang pilit, walang hinihinging kapalit, kundi isang dalisay na pagmamahal na nakatiis sa paglipas ng panahon. Naramdaman ni Eliza ang dahan-dahang paghaplos ng hinlalaki ni Gabriel sa kanyang likod ng kamay. Isang kilig na nagpadaloy ng init sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ngunit kasabay ng usbong ng kaligayahang ito ay ang mabilis na paggapang ng takot sa kanyang isipan. Paano niya hahayaan ang kanyang sariling magmahal muli kung ang kanyang buong pagkatao ay puno na ng lamat at dumi mula sa nakaraan? Sa ilalim ng madilim na langit, habang nakatingin sa maamong mukha ni Gabriel, isang mabigat na tanong ang patuloy na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Karapat-dapat ba siyang tumanggap ng isang malinis na pag-ibig o ang kanyang paglapit kay Gabriel ay magdadala lamang ng sumpa sa nag-iisang taong nagtangkang iligtas siya mula sa impyerno? Ang malamig na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking salamin ng mansyon ng mga Santos ay tila walang kakayahang magbigay ng init sa nagyeyelong pakiramdam na bumabalot ngayon kay Doña Carmen. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang nakabukas na kahadiyero. Ang kanyang mga kamay na nababalot ng mamahaling alahas ay walang tigil sa panginginig habang hawak ang ilang piraso ng dokumentong galing sa bangko. Ang mga numero at letrang nakalimbag sa papel ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang mga titulo ng kanyang mga paboritong lupain at ang malaking bahagi ng kanyang pondo para sa pagtanda ay naisanla at nailipat na sa isang pribadong account at ang kaisa-isang pangalan na nakapirma bilang awtorisadong kinatawan ay walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na manugang na si Camille. Bago pa man tuluyang maproseso ng matanda ang kataksilang ito, ang marahan ngunit may awtoridad na pagbukas ng pinto ay umagaw sa kanyang atensyon. Pumasok si Camille. Suot ang isang mamahaling damit at may bitbit na mga bagong biling designer bags. Ang ngiti sa labi ng nakababatang babae ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis na napalitan ng malamig na pagtutuos ang hangin sa loob ng silid. Ibinaba ni Camille ang kanyang mga pinamili at lumapit ng may mapanuyang tingin. Tila isang ahas na nag-aabang sa reaksyon ng kanyang biktima. Ano itong ginawa mo, Camille? Ang tinig ni Doña Carmen ay basag, ngunit nag-uumapaw sa puot. Itinataas ang mga pekeng dokumento. Nagnakaw ka sa sarili mong pamilya. Binigyan kita ng tiwala. Pinaburan kita kaysa sa babaeng yon dahil akala ko ay galing ka sa isang marangal na angkan. Isa ka palang linta na sumisipsip sa yaman ng mga Santos. Sa halip na humingi ng tawad o matakot, isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda, walang bakas ng paggalang sa kanyang mga mata. Huwag kang magmalinis, Mami Carmen, ang malamig na sagot ni Camille habang inaayos ang kanyang buhok. Huwag mong sabihing inosente ka.
dahil pareho lang tayo. Kinonsinti mo ang mga kasinungalingan namin ni Adrian para lang mapanatili ang malinis na pangalan ng pamilya mo. Ang mga ari-ariang yan, mas makakabuti kung nasa kamay ko dahil kung sayo lang, mauubos iyan sa pagpapanggap mong mayaman ka pa sa mga kaibigan mo sa alta sosyedad. Matanda ka na, wala ka ng silbi sa mundong ito, kundi ang maging palamuti. Ang matinding galit at pagkamuhi ay umakyat sa ulo ni Doña Carmen. Sa isang iglap, iniangat niya ang kanyang kamay upang igawad ang isang mabigat na sampal sa pisngi ni Camille. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na hinawakan ni Camille ang kanyang pulso ng ubod ng higpit. Ang sakit na naramdaman ng matanda ay naging sanhi ng kanyang pagdaing. Binitiwan siya ng marahas ni Camille, isang galaw na puno ng pandidiri. Sinubukan ni Doña Carmen na tumalikod upang abutin ang telepono sa ibabaw ng mesa sa may hagdanan upang tumawag ng pulis. Ngunit hindi pumayag si Camille na matapos ang usapan sa ganitong paraan. Hinabol niya ang matanda at hinigit ang balikat nito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa itaas ng malapad na hagdanang gawa sa marmol, isang malakas na pagtulak mula kay Camille ang sumira sa balanse ni Doña Carmen. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki sa takot habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nahulog pababa. Ang matinding pagtama ng kanyang katawan sa bawat baitang ng matigas na marmol ay nag-iwan ng isang nakapangingilabot na katahimikan sa buong bulwagan hanggang sa tuluyan siyang tumigil sa ibaba, walang malay at may dugong umaagos mula sa kanyang ulo. Nakatayo si Camille sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak. Pinagmasdan niya ang nakahandusay na katawan ng kanyang biyenan. Nangibabaw ang takot sa kanyang mga mata ng ilang segundo, ngunit mabilis itong napalitan ng isang madilim at tusong pagpaplano. Sa pagkakataong yun, ang pintuan sa ibaba ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Elisa. Hawak ang isang maliit na sobre na naglalaman ng eksaktong halaga ng perang inihagis ni Doña Carmen sa ospital. Pumunta siya roon upang ibalik ang pera, upang patunayan na hindi mabibili ng mga santos ang kanyang dignidad. Ngunit pagkapasok niya, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng matanda. Binitawan ni Elisa ang sobre at ang kanyang mga paa ay kusang tumakbo palapit kay Doña Carmen. Nanginginig siyang lumuhod, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa takot habang sinusubukang alamin kung humihinga pa ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay namantsahan ng sariwang dugo nang subukan niyang alalayan ang ulo nito. Bago pa man makahingi ng saklolo si Elisa, isang matining at sadyang pinatulis na iyak ng pagpapanggap ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Tulong! Tulungan niyo kami. Ang sigaw ni Camille na mabilis na bumaba ng hagdan abang nagkukunwaring umiiyak. Nagsilabas ang mga kasambahay at gwardiya mula sa iba't ibang bahagi ng mansyon at lahat sila ay nabigla sa eksenang kanilang nakita. Bakit mo ginawa ito sa kanya, Eliza? Ang patuloy na pag-arte ni Camille habang nakaturo ang panginginig na daliri kay Eliza. Pumasok ka rito ng walang pasabi at ngayon itinulak mo ang Mommy Carmen dahil lang sa pera. Napakasama mo. Nanigas ang buong katawan ni Eliza habang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkagulat sa kasinungalingang ibinabato sa kanya. Tiningnan niya ang mga kasambahay na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. At pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng isang makapal na bato. Sa gitna ng kaguluhan, habang naririnig niya ang utos ni Camille na tumawag ng pulis, isang mabigat at nakadudurog na katanungan ang umalipin sa kanyang isipan. Paano mapapatunayan ng isang inang nakasuot ng kupas na damit ang kanyang pagiging inosente kung ang kalaban niya ay nakasuot ng ginto
at may kakayahang bilhin ang katotohanan gamit ang mga huwad na luha. Ang malamig na bakal ng silya sa loob ng presinto ay tila nanunuot hanggang sa mga buto ni Elisa, habang ang manilaw-nilaw na ilaw sa kisame ay nagbibigay ng maputla at nakapangihinang anino sa buong silid siyasatan. Nakayuko siya, nakatitig sa kanyang mga nanginginig na kamay, kung saan ang natuyong dugo ni Doña Carmen ay nag-iwan ng mapula at kalawanging mantsa. Ang bawat mantsang yun ay isang malupit na paalala ng kasinungalingang kasalukuyang sumasakal sa kanyang kalayaan. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang isang investigador na may hawak na makapal na folder. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at panghuhusga. Mrs. Montoya, malinaw ang statement ni Camille Santos, ang simula ng pulis sa isang tonong nagpapahiwatig na siya ay nahatulan na sa kanilang isipan. Ayon sa kanya, pilit ka raw pumasok sa mansyon. 1 oras daw kayong nagtalo ni Doña Carmen sa taas ng hagdan dahil pinipilit mong manghingi ng pera para sa anak mo. Nang hindi kanya pagbigyan, doon mo na siya itinulak pababa. Ang mga kasambahay ay nagpatotoo na ikaw ang nakita nilang nakaluhod sa tabi ng biktima nang lumabas sila. Nanikip ang dibdib ni Eliza. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng makapal na alikabok. Pinipigilan ang bawat salitang nais kumawala. Hindi po totoo yan, sir. Pumunta ako roon para ibalik ang perang ibinigay niya sa akin sa ospital. Wala pang 1 minuto pagkapasok ko sa pinto nang makita ko siyang nahuhulog mula sa hagdan. Wala akong ginawang masama. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagsusumamo. Ngunit alam niyang sa mundong ito, ang salita ng isang taong nakasuot ng basahan ay madalas walang laban sa salaysay ng mga taong nababalot ng ginto at kapangyarihan. Bago pa man makasagot ang investigador upang ipagdiinan ang kanyang bintang, ang mabigat na pintuan ng silid ay mariing bumukas, nagdala ng isang sariwang hangin na bumuwag sa nakakasakal na tensyon. Pumasok si Gabriel Gel. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang paningin ay matalim na nakatuon sa pulis. Ang kanyang bawat paghakbang ay puno ng awtoridad na hindi kailangang isigaw upang maramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni Elisa at ipinatong ang kanyang mainit na kamay sa nangihinang balikat ng babae. Isang simpleng haplos na nagpadaloy ng lakas sa buong pagkatao ni Eliza. Wala kayong karapatang i-detain ang kliyente ko nang walang sapat na ebidensya bukod sa gawa-gawang kwento ng isang taong may pansariling interes. Ang kalmado ngunit mapanganib na pahayag ni Gabriel. Inilapag niya ang kanyang laptop sa ibabaw ng mesa at mabilis na binuksan ang isang video file. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Camille Santos, 1 oras na nagtatalo ang kliyente ko at ang biktima bago mangyari ang insidente bandang 8:30 ng gabi. Ngunit narito ang kopya ng CCTV mula sa karinderya at ang dashcam ng mismong sasakyan ko. Ipinakita ng video ang malinaw na oras at petsa. Nakita roon si Eliza na nagtatrabaho pa sa kusina hanggang 8:00 ng gabi bago siya sumakay sa sasakyan ni Gabriel. Ang susunod na kuha ay mula sa dashcam ng sasakyan na nagpapakitang bumaba si Eliza sa harap ng gate ng mga Santos eksakto 8:29 ng gabi. Imposibleng magkaroon ng 1 oras na pagtatalo dahil wala pang 1 minuto mula nang pumasok si Eliza sa mansyon ay umalingaw-ngaw na ang sigaw ng mga kasambahay. Ang investigador ay natigilan. Ang mga mata nito ay nagpalipat-lipat sa screen at sa kalmadong mukha ni Gabriel. Kung tatanungin niyo ng maayos ang mga kasambahay at hindi sa ilalim ng pananakot ni Camille, malalaman ninyong ang narinig nilang nagtatalo sa itaas. Bago ang aksidente ay ang magbiyenan at hindi si Eliza. Dagdag pa ni Gabriel habang isinasara ang laptop. Ang pananahimik ng pulis ay sapat na patunay na gumuho na ang kasinungalingan ni Camille. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliza ang pagluwag ng matigas na rehas na muntik nang magkulong sa kanya.
Isang tagumpay na hindi dumaan sa dahas, kundi sa matalinong pagtatanggol ng lalaking laging nakahanda para sa kanya. Nang makalabas sila ng presinto, ang gabi ay tila mas payapa. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa namamagang mukha ni Eliza. Hinubad ni Gabriel ang kanyang suit jacket at maingat na isinampay ito sa nanginginig na mga balikat ng babae. Pagkatapos, kinuha ni Gabriel ang kanyang malinis na puting panyo, hinawakan ang mga kamay ni Eliza, at dahan-dahang pinunasan ang mga natuyong mantsa ng dugo sa kanyang mga daliri. Ang bawat pagdaan ng malambot na tela sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at kahihiyang ibinato sa kanya ng pamilya. Santos. Ligtas ka na, Eliza. Hindi ko hahayaang mapunta ka sa isang lugar na hindi mo dapat kalagyan. Ang malumanay na bulong ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagluha dahil sa sakit, isang luha ng pasasalamat ang kumawala sa mga mata ni Eliza. Naramdaman niya ang isang dalisay na kilig, isang kapayapaang nagmumula sa kaalamang may isang taong kayang tumayo bilang kanyang kalasag. Ngunit ang kaligayahang ito ay panandalian lamang habang lulan sila ng sasakyan pabalik sa ospital upang balikan si Maya. Isang tawag ang nagpaliwanag sa screen ng telepono ni Eliza. Ang pangalan ng attending physician ni Maya ay nakapaskil doon. Nang sagutin niya ito, ang boses ng doktor sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at tensyon, nagbabalita ng isang komplikasyon na hindi nila inaasahan. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Eliza, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at ang init ng pag-asa na kabibigay lamang ni Gabriel ay biglang nilamon ng isang malamig at nakapanlulumong katanungan. Sapat na ba ang lahat ng kanyang pagbangon at katarungan kung ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga ay unti-unti nang bumibitaw sa buhay sa mga sandaling ito? Ang bawat hakbang ni na Eliza at Gabriel sa kahabaan ng pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan, kung saan ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon ay tila nanunuot sa kanilang mga buto. Ang mga puting dingding ay nagmistulang mga higanting saksi sa pighati ni Eliza, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa laylayan ng kanyang kupas na damit. Sa bawat pagdaan nila sa mga silid, ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng takot para sa buhay ni Maya. Nang marating nila ang intensive care unit, bumungad sa kanila ang isang pangkat ng mga nurse at doktor na nagkakagulo sa paligid ng kama ni Maya. Ang makina na nagpapakita ng pintig ng puso ng bata ay naglalabas ng mga linyang unti-unti nang nagiging patag, isang biswal na hudyat ng buhay na dahan-dahang bumibitaw. "Doc, please, gawin niyo ang lahat." Ang halos pabulong na pagsusumamo ni Eliza habang ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Ang kanyang boses ay basag, puno ng isang uri ng hapdi na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. "Mrs. Montoya, kailangan na nating ituloy ang operasyon ngayon din," ang paliwanag ng doktor habang mabilis na nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. "Pero may komplikasyon. Ang gamot na kailangan natin para sa procedure ay wala sa stock ng ospital at kailangang kunin sa isang espesyalistang parmasya sa kabilang bayan. Bukod doon, kailangan nating bayaran ang down payment para sa surgical team bago sila magsimula. It is a matter of life and death." Nanlabo ang paningin ni Eliza. Ang perang hawak niya mula sa kanyang pinagtrabahuhan sa karinderya ay tila naging mga tuyot na dahon lamang sa harap ng halagang kailangan. Napatingin siya kay Gabriel, ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Gabriel at ang lalim ng pag-iisip sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita ang abogado, ngunit mabilis nitong hinawakan ang balikat ni Eliza. Isang haplos na tila nagsasabing hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. "Sandali lang, Eliza. Dito ka lang. Huwag kang aalis sa tabi ni Maya." Ang mahinahong utos ni Gabriel
bago ito mabilis na tumalikod at tinahakang daan palabas ng ospital. Sa labas, sa gitna ng madilim na parking lot, tumigil si Gabriel sa tapat ng kanyang itim na sasakyan, ang vintage Mustang na pamana pa ng kanyang yumaong ama, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at ang pinakamahalagang pag-aaring material na meron siya. Hinaplos niya ang manibela ng may halong lungkot at pait. Sa loob ng sasakyang ito, maraming alaala ng saya at pangarap ang nakaimbak. Ngunit alam niyang sa mga sandaling ito, ang halaga ng metal at makina ay walang-wala kumpara sa isang hininga ng anak ni Eliza. Mabilis na tinawagan ni Gabriel ang isang kolektor ng mga lumang sasakyan na matagal nang nagigigiit na bilhin ng kanyang Mustang. "I'm selling the car. Ngayon din. I need the cash in 30 minutes. No questions asked. Just bring the money to the hospital." Ang matigas na pahayag ni Gabriel sa telepono. Ang bawat salita niya ay tila isang sakripisyo ng sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng taong mahalaga sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Gabriel sa loob ng ospital. Bit-bit ang isang resibo ng deposito at ang mga gamot na kailangan para sa operasyon. Pawis na pawis siya at ang kanyang barong ay bahagyang gusot. Ngunit ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay nagbigay ng panibagong buhay kay Eliza. Inabot niya ang mga gamot sa nurse at hinarap ang doktor. "All set, Doc. Please save the child." Nang ilipat na si Maya patungo sa operating room, naiwan sina Eliza at Gabriel sa waiting area. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag lamang ng malalim na paghinga ni Eliza habang nakatingin sa saradong pinto ng silid operasyon. Napansin ni Eliza ang mga susi ng sasakyan na wala na sa baywang ni Gabriel at ang bakas ng kalungkutan na pilit nitong itinatago. "Gabriel, iyong sasakyan mo? Nasaan na?" Ang tanong ni Eliza. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at unting namumuong pasasalamat. Tumingin si Gabriel sa kanya at sa isang bihirang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Eliza ang kanyang kahinaan. "It's just a car, Eliza. Mas mahalaga sa akin na makita kitang muling nakangiti kasama si Maya kaysa sa kahit anong bagay na gawa sa bakal." Ang tapat na sagot ni Gabriel habang dahan-dahan niyang iniaabot ang kanyang kamay upang punasan ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Eliza. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri ay tila isang pangako ng pananatili, isang lunas sa mga sugat ng kahapon. Naramdaman ni Eliza ang isang matinding kilig na humalo sa kanyang pag-aalala, isang pakiramdam na tila muling binubuhay ang kanyang pusong matagal nang nanahimik dahil sa sakit. Ang sakripisyo ni Gabriel ay tila isang liwanag na tumagos sa kanyang madilim na mundo. Ngunit sa likod ng pasasalamat na ito ay may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Karapat-dapat nga ba siyang mahalin ng ganito ng isang lalaking handang isuko ang lahat para sa kanya? Habang ang ilaw sa labas ng operating room ay nananatiling pula, ang bawat segundo ng paghihintay ay naging isang dambuhalang timbangan ng pag-asa at takot. Magagawa ba ng sakripisyong ito na ibalik ang buhay ni Maya? O huli na ang lahat para sa kanilang muling pagsisimula? Ang bawat segundo na lumilipas sa loob ng waiting area ng ospital ay tila isang dambuhalang pabigat na dagandagan sa balikat ni Eliza. Ang mapulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay tila isang patak ng dugo. Sa gitna ng mapuputing dingding, isang babala na sa loob ng silid na yon ay kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan ang kanyang kaisa-isang hiyas. Nakaupo si Eliza sa gilid ng upuan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit dahil ang buong atensyon niya ay nakatuon sa bawat paghinga na ipinagdarasal niyang huwag mapatid. Sa tabi niya, nananatiling tahimik si Gabriel. Hindi ito nagsasalita,
Ngunit ang bawat galaw nito ay nagpapakita ng isang uri ng pag-aalaga na hindi kailangang dumaan sa bibig. Inilapag ni Gabriel ang isang baso ng maligamgam na tubig sa tabi ni Eliza at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga daliri ng babae. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang angkla na humahawak kay Eliza upang hindi siya tuluyang malunod sa dagat ng kawalang pag-asa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakatutulig, kundi puno ng pangako at pagdamay. Gabriel, paano kung hindi kayanin ni Maya? Ang mahinang tanong ni Eliza. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at katatagan. Trust her, Eliza. She is your daughter and she has your strength. At nandito ako. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo lumalabas sa ospital na ito na kasama si Nisha. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang lunas na unti-unting nagpapatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Eliza. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, ang mapulang ilaw ay biglang namatay at napalitan ng isang mapayapang berde. Ang pagbukas ng pinto ng operating room ay nagdala ng isang bugso ng malamig na hangin na tila nagpabilis sa tibok ng puso ni Eliza. Lumabas ang doktor, hinuhubad ang kanyang surgical mask at bakas ang kapaguran sa kanyang mukha. Ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na nagbigay ng sagot bago pa man siya makapagsalita. Successful ang operasyon, Mrs. Montoya. Stable na ang lagay ni Maya. Malakas ang bata at ang gamot na dinala ni attorney ay malaking tulong para hindi magkaroon ng komplikasyon ang kanyang puso. Pwede niyo na siyang makita sa recovery room maya-maya. Tila tumigil ang mundo para kay Eliza sa narinig na balita. Ang bawat luhang pilit niyang pinigil sa loob ng mahabang panahon ay tuluyang kumawala. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kaligayahang tila isang himala. Napasandal siya sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon habang ang kanyang mga hikbi ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan. Gabriel, laking pasasalamat niya. Buhay ang anak ko. Buhay si Maya. Naramdaman ni Eliza ang pagyakap ni Gabriel sa kanya. Isang yakap na puno ng proteksyon at paggalang. Dahan-dahang hinaplos ni Gabriel ang kanyang buhok. Tila pinapakalma ang bawat takot na nanatili sa kanyang isipan. I told you, she's a fighter. Ngayon, Eliza, kailangan mong magpakalakas dahil tapos na ang panahon ng pagtatago at pag-iyak. Ililigtas natin si Maya at ngayon naman ay babawiin natin ang dangal mo. Nang makapasok si Eliza sa recovery room, bumungad sa kanya ang maputla, ngunit payapang mukha ni Maya. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata ay tila isang napakagandang awit para sa pandinig ng ina. Lumapit si Eliza at maingat na hinalikan ang noo ng anak. Nararamdaman ang init ng buhay na muling nagbabalik. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at tunog ng mga makina, naramdaman ni Eliza ang isang uri ng kapangyarihang hindi niya kailanman inakalang taglay niya. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana ng ospital kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ang dilim ng gabi ay tapos na at kasabay ng paggaling ni Maya ay ang pagsilang ng isang bagong Eliza. Isang inang wala ng takot. Isang inang handang sumuong sa apoy upang matiyak na wala nang makakapanakit pa sa kanyang anak. Gabriel, ang boses ni Eliza ay puno na ng paninindigan habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa may pinto. Ready na ako. Hindi na ako papayag na tapakan nila tayo muli. Gusto kong makita nila na ang bawat luhang idinanat ko ay naging bakal na dudurog sa kanilang mga kasinungalingan. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, isang matalim na liwanag ang nagmula sa mga mata ni Eliza.
Kung ang pag-ibig ni Gabriel ang nagligtas sa kanya mula sa dilim, ang pagmamahal niya para kay Maya ang magiging apoy na susunog sa kahariang binuo ni na Adrian at Camille gamit ang nakaw na yaman. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano ang kayang gawin ni na Adrian kapag nalaman nilang ang babaeng akala nila ay nadurog na, ay muling bumangon na may dalang higit na lakas at katarungan? Ang bawat pahina ng dokumentong dahan-dahang binubuklat ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa madilim na kahoy ay tila mga hakbang patungo sa kalayaan na matagal nang inaasam ni Eliza. Sa loob ng opisina ni Gabriel, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang lampara sa sulok na naglalabas ng madilaw at mainit na kislap, habang ang labas ng bintana ay nababalot na ng makapal na kadiliman ng gabi. Ang amoy ng lumang papel, tinta at sariwang kape ay humahalo sa seryosong atmosfera ng silid, isang katahimikang puno ng stratehiya at pag-asa. Elisa, tingnan mo ito. Ang panimula ni Gabriel habang itinuturo ang isang komplikadong digital trail ng mga transaksyon sa kanyang computer screen. Si Camille ay masyadong kampante sa kanyang kinalalagyan. Akala niya, dahil hawak niya ang yaman ng mga santos at ang mga dokumentong ninakaw nila sa'yo, ay wala na tayong magagawa. Pero greed is her greatest weakness. Ang taong laging naghahangad ng higit pa sa meron siya ay madaling mabulag sa panganib. Gagamitin natin ang sarili niyang pagnanasa para mahulog siya sa sarili niyang hukay. Tiningnan ni Elisa ang mga numerong kumikislap sa screen. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba at pananabik. Ang plano ni Gabriel ay simple, ngunit matalim na, tila isang espada. Magpapadala sila ng isang lihim na alok tungkol sa isang exclusive investment opportunity na tila galing sa isang kagalang-galang at higanteng kumpanya sa ibang bansa. Ngunit ang totoo, ang account na paglilipatan ni Camille ng pera ay isang controlled account na lihim ng binabantayan ng mga awtoridad sa ilalim ng pakikipagtulungan ni Gabriel. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay hintayin ang sandaling kumagat ang isda sa pain. Gabriel, sigurado ka bang gagana ito? Ang mahinang tanong ni Eliza. Ang kanyang tinig ay bakas ang dumanas na trauma mula sa kamay ni na Adrian. Napakatusong tao ni Camille. Baka mahalata niya na patibong ito at lalo lang tayong mapahamak. Nararamdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang alaala ng bawat pagkatalo niya noon ay tila mga aninong pilit humihila sa kanya pababa. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Eliza sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang hawak ng isang abogado sa kanyang kliyente, kundi ang hawak ng isang lalaking handang maging kalasag at sandigan. Manalig ka sa akin, Elisa. Hinding-hindi kita bibitawan sa laban na ito. We've come to malayo para mabigo pa sa huling sandali. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, ang bawat haplos ng hinlalaki ni Gabriel sa likod ng kamay ni Elisa ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga pilat ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Elisa ang isang matinding kilig, ang init na dumadaloy mula sa palad ni Gabriel patungo sa kanyang buong pagkatao, na nagbibigay sa kanya ng lakas na tumayo ng matuwid at harapin ang bukas. Sa kabilang dulo ng syudad, sa loob ng mansyong puno ng nakaw na yaman at huwad na karangyaan, nakaupo si Camille sa harap ng kanyang laptop sa loob ng kanyang madilim na silid. Ang kislap ng malaking diamanteng suot niya sa daliri ay tila nakikipagpaligsahan sa kislap ng kanyang mga mata habang binabasa ang lihim na email na naglalaman ng pangako ng mabilis na paglago ng pera. Ang pagnanasa na lalong maging makapangyarihan at mas yumaman pa kaysa sa pamilya Santos ay nagpabulag sa kanya sa katotohanan. Ang bawat pagpindot ni Camille sa keyboard ay tila tunog ng isang patibong na dahan-dahang nagsasara sa kanyang paligid. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili na namamayagpag sa tuktok ng lipunan. Wala nang kailangang katakutan, lalo na ang isang hamak na Elisa.
Sa isang mabilis na pag-input ng kanyang mga lihim na password at pag-confirm sa paglipat ng napakalaking halaga mula sa pondo ng mga Santos, inutos niya ang transaksyon. Ang pag-ikot ng icon sa screen na nagpapakitang kasalukuyang pinoproseso ang paglipat ng pera ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang kalayaan. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at kawalan ng pagsisisi. Hindi niya alam na sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang sariling mga kamay ang bumubuo sa mga rehas na magkukulong sa kanya sa dilim. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tadhana ay dahan-dahan nang humahabi ng isang wakas na hindi niya inaasahan. Magagawa nga ba ng katarungan na abutin ng mga taong akala ay nasa itaas na sila ng lahat? O mayroon pa ring huling alas si Camille na hindi pa nailalabas sa kanyang mga kamay? Sa loob ng maliit at payapang silid na inilaan ni Gabriel para sa kanya, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang banayad na paghila ng sinulid sa bawat hibla ng tela. Ang amoy ng lavender at sariwang itim na sutla ay humahalimuyak sa hangin, tila nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng nagbabadyang unos. Nakaupo si Eliza sa harap ng isang lumang makinang panahi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting sutla na dahan-dahang binabalutan ng itim na pilus. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang tahi sa sarili niyang sugatang puso. Unti-unting binubuo ang isang baluti na hindi kayang tibagin ng anumang pangungutya. Ang telang ito ay ang kanyang lumang wedding gown, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa pangarap na binuo nila ni Adrian noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puti na sumasagisag sa kawalang malay at pagsunod. Sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, binabago niya ito tungo sa isang marangyang itim na damit na tila gabi sa lalim at tila diamante sa tapang. Ang talim ng gunting ay dahan-dahang humahati sa mga bahagi ng nakaraan na nais na niyang ibaon sa limot. Ang bawat piraso ng telang nahuhulog sa sahig ay tila mga anino ng Eliza na minsan ay naging sunod-sunuran at mahina. Ang mahinang paghampas ng kamay sa hamba ng pinto ay nagpalingon kay Eliza mula sa kanyang ginagawa. Nakatayo doon si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na pantalon at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi niya magawang itago. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng anino sa kanyang matikas na tindig. Tila isang kuta na handang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi alintana ang mga piraso ng sinulid na nakakapit sa sahig. You've been working for hours, Eliza. Baka mapagod ka ng husto bago pa dumating ang malaking gabi bukas. Ang malumanay na paalala ni Gabriel habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ng makinang panahi. Tumingin si Eliza sa kanya at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng nangiting puno ng determinasyon at bagong tuklas na pag-asa. Hindi ako napapagod, Gabriel. Parang bawat tahi ko rito nababawasan ng bigat sa dibdib ko. This is not just a dress. Ito ang katibayan na kahit gaano nila ako sinubukang sirain, kaya ko pa ring bumuo ng isang bagay na maganda mula sa mga basag na alaala. Ang tapat na sagot ni Eliza habang hinahaplos ang malambot na tela ng kanyang likha. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang balikat ni Eliza. Ang kanyang palad ay naglalabas ng init na tila dumadaloy sa bawat ugat ng babae. Iniharap niya si Eliza sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang sandaling puno ng emosyon at hindi masambit na pangako. Sa bawat segundong lumilipas, ang distansya sa pagitan nila ay tila nawawala. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang nagbibigay ng buhay sa katahimikan ng silid. You look powerful, Eliza. Tomorrow, they won't see the woman they stepped on. They will see the queen that they lost. Ang bulong ni Gabriel na puno ng kilig at katapatan.
Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa noo ni Elisa at dahan-dahan itong hinalikan. Isang halik na hindi humihingi ng kapalit, kundi isang basbas ng lakas at respeto. Naramdaman ni Elisa ang kanyang puso na tumibok ng mabilis. Ang isang uri ng kaba na hindi dala ng takot, kundi ng pag-ibig na muling nagbubukas sa kanyang sarado ng mundo. Nang muling mapag-isa si Eliza, tumayo siya sa harap ng malaking salamin habang isinusukat ang natapos na gown. Ang Eliza na nakikita niya sa salamin ay hindi na ang tagahugas ng pinggan na may amoy ng sebo at pagod. Ang nakatayo doon ay isang babaeng may matuwid na likod, may matapang na tingin, at may sapat na lakas upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang itim na sutla ay yumayakap sa kanyang katawan ng may karangyaan, tila isang balat ng leon na handang sumugod sa gitna ng kagubatan ng mga santos. Kinuha niya ang invitation card para sa gala night ni Camille. Ang mga gintong titik doon ay tila nagmamayabang ng isang karangyaang malapit ng gumuho. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bahagyang malukot ang mga gilid. Sa kanyang isipan, naririnig na niya ang mga bulungan ng mga tao, ang mga mapanuring mata, at ang gulat na mababakas sa mukha ni na Adrian at Camille sa oras na pumasok siya sa gitna ng entablado. Ngunit sa likod ng kanyang kahandaan, isang malamig na katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, tila isang hangin na dumaan sa siwang ng bintana. Sapat na ba ang isang magarang suot at mga ebidensya upang tuluyang ibaon ang kasamaan ng mga taong ang katarungan ay nasa dulo ng kanilang mga daliri? Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, naramdaman ni Elisa ang isang matinding kaba na tila nagbabala. Ang bukas ay hindi lamang gabi ng paniningil. Ito ay gabi kung saan malalaman niya kung ang katarungan ba ay tunay na para sa lahat o kung may mga sugat na sadyang hindi na mapaghihilom ng kahit anong uri ng tagumpay. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang kristal na nakasabit sa kisame ng bulwagan ay tila nakikipagpaligsahan sa kintab ng mga alahas na suot ng mga panauhin, habang ang amoy ng mamahaling alak at matatapang na pabango ay bumabalot sa buong paligid. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Adrian at Camille. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap ang mga palakpakan ng alta sosyedad. Suot ni Camille ang isang gown na kulay pilak na tila gawa sa mga bituin, habang mahigpit siyang nakakapit sa braso ni Adrian na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ang okasyon ay ang gabi ng parangal para sa kanilang charity foundation, isang huwad na pagpapakita ng kabutihan na binuo mula sa mga luhang ninakaw nila kay Eliza. Ngunit ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa dulo ng bulwagan ay naging sanhi upang ang lahat ng atensyon ay maituon sa isang direksyon. Ang katahimikan ay unti-unting lumaganap, tila isang malamig na hangin na dumaan at nagpatahimik sa bawat tawanan. Pumasok si Elisa. Ang kanyang tindig ay matuwid, at ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay may dalang bigat at awtoridad na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Ang kanyang itim na gown ay yumayakap sa kanyang katawan ng may karangyaan. Ang tahi ng kanyang sariling mga kamay ay naging isang baluti ng dangal na tila nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa kanyang likuran, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang matikas na presensya ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon sa babaeng mahalaga sa kanya. Nanigas ang mga ngiti sa labi ni na Adrian at Camille nang mamukha ng babaeng naglalakad patungo sa kanila. Ang baso ng champagne sa kamay ni Camille ay bahagyang nanginig, isang senyales ng takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang pagtataas ng kilay. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Ang maanghang na bulong ni Camille na sapat na upang marinig ng mga nasa paligid. Guards, ilabas niyo ang mantsang ito sa gabi ko.
Hindi huminto si Eliza hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Camille, isang tinging hindi na nagmamakaawa, kundi isang tinging naniningil. Hindi na ako ang babaeng pinalayas niyo sa ospital sa gitna ng baha, Camille. Narito ako para ibalik sa inyo ang lahat ng inihagis niyo sa akin. Ang boses ni Eliza ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila kayang humiwa ng brilyante. Sa isang mabilis na senyas ni Gabriels sa mga technicians sa gilid, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga video ng kanilang charity works ay biglang nagbago. Ang mga larawan ng mga batang tinutulungan ay napalitan ng mga dokumento ng bangko, mga lihim na transaksyon, at ang malinaw na trail ng perang inilipat ni Camille mula sa pondo ng foundation patungo sa kanyang personal na luho. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas, tila isang nagngangalit na dagat na handang lumamon sa 2 taong nasa itaas. Ang perang sinasabi nyo na para sa mga musmos, ayon sa record na ito, ay ginamit nyo pambili ng sasakyan at mga alahas, habang ang sarili mong dugo, ang anak mong si Maya, ay nag-aagaw buhay dahil tinanggalan nyo ng pondo. Ang deklara ni Gabriel sa boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat ebidensyang ipinapakita sa screen ay tila mga sampal na nagpabagsak sa maskara ni na Adrian at Camille. Sa gitna ng kahihiyan, ang takot ni Adrian ay nauwi sa kaduwagan. Mabilis niyang binitiwan ang braso ni Camille at humarap sa mga tao. Wala akong kinalaman dito. Si Camille ang humawak ng lahat ng accounts. Siya ang nagplano ng lahat. Pinilit lang niya ako. Ang sigaw ni Adrian na naging sanhi ng pagkakagulo ng mga panauhin. Napatingin si Camille sa kanyang asawa nang may matinding pandidiri at puot. Traidor ka, Adrian. Ikaw ang kumuha ng pera dahil baon ka sa utang sa sugal. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan sa harap ng lahat. Ang kanilang huwad na kaharian ay dahan-dahang gumuho sa gitna ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na daing ang narinig mula sa gilid. Si Doña Carmen, na nakaupo sa isang silya, ay biglang nanghina nang makita ang kabuuang halaga ng perang nawala sa pamilya Santos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dahan-dahan siyang nawalan ng malay, tila hindi kinaya ng kanyang puso ang pagbagsak ng kanilang pangalan sa putikan. Lumapit si Eliza kay Camille, na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot. Hindi alintana ang mga gwardiyang hindi alam kung sino ang susundin. Iniangat ni Eliza ang kanyang kamay patungo sa leeg ni Camille. Sa isang banayad ngunit mariing galaw, kinuha niya ang gintong kwintas na suot nito, ang kwintas na pag-aari ng ina ni Eliza na ninakaw ng pamilya Santos. Hindi ito nababagay sa isang taong walang kaluluwa. Camille, hindi nabibili ng nakaw na yaman ang dangal na kailanman ay hindi niyo tinaglay. Ang huling pahayag ni Eliza bago siya tumalikod. Nang marinig ang papalapit na sirena ng mga sasakyan ng pulis sa labas, ang bulwagan ay napuno ng tensyon. Nakatayo si Eliza sa gitna ng gulo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kwintas ng kanyang ina. Naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na muling humawak sa kanyang balikat, isang haplos na nagpapaalala sa kanya na sa wakas, ang gabi ng dusa ay tapos na. Tumingin si Eliza sa pintuan kung saan ang mga pulis ay nagsisimula nang pumasok upang arestuhin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding pagod na humalo sa kanyang kaligayahan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit habang pinagmamasdan niya sina Adrian at Camille na kinukubkob ng kahihiyan, isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Tila isang anino sa gitna ng liwanag. Tapos na nga ba talaga ang laban ngayong gumuho na ang kanilang mundo? O mayroon pa ring mga sugat sa kanyang puso na hindi kayang paghilumin ng kahit anong uri ng paghihiganti? Ang malamig na rehas ng selda ay nagsilbing huling hangganaan ng kasamaang binuo ni na Adrian at Camille sa loob ng mahabang panahon.
Sa loob ng masikip at madilim na piitan, ang bawat amoy ng kalawang at alikabok ay tila naging laso na uent-unting bumabalot sa kanilang mga pagkatao. Wala na ang marangyang tuksido ni Adrian. Sa halip, suot niya ay isang gusot na t-shirt habang nakaupo sa malamig na semento. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagsisisi. Sa tapat niya, nakasandal sa dingding si Camille. Ang kanyang pilak na gown ay punit-punit na at ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit bakas ang kawalan ng pag-asa. Walang bail na inirekomenda ang korte para sa kanila dahil sa bigat ng kaso ng malakihang estafa at tangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagpapabaya. Ikaw ang may kasalanan nito, Camille. Ang boses ni Adrian ay gumaralgal, puno ng paninisi habang nakatingin sa kanyang asawa. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi tayo mauuwi sa ganitong lugar. Sana ay hindi na lang kita nakilala. Isang tuyot na tawa ang isinagot ni Camille. Isang tunog na puno ng pait na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Huwag kang magmalinis, Adrian. Ikaw ang kumuha ng pera para pambayad sa mga utang mo sa kasino. Pareho tayong demonyo, kaya huwag mong isiping maliligtas mo ang sarili mo. Ang kanilang mga tinig ay nag-uumpugan sa loob ng maliit na silid, isang walang katapusang serye ng sumbatan na wala ng patutunguhan. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa harap ng malaking mansyon ng mga Santos, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na saksi sa pagbagsak ng isang kaharian. Isang malaking pulang karatula ang nakapaskil sa tarangkahan, ang abiso ng foreclosure mula sa bangko. Lumabas si Doña Carmen mula sa maliit na pinto sa gilid. Hindi na ang marangyang ginang na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga perlas ay wala na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang tanging bitbit niya ay isang itim na plastic bag na naglalaman ng ilang piraso ng lumang damit. Nakatayo siya sa bangketa. Tinitingnan ang bahay na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan sa loob ng ilang dekada. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang mabigat na pasanin, habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan at tumitingin sa kanya ng may pangungutya. Wala na ang mga kaibigang kasama niya sa high society, wala na ang mga katulong na susunod sa bawat utos niya. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa mansyon at naramdaman ang matinding hapdi ng katotohanan. Ang yaman na binuo sa pagyurak sa dangal ng iba ay dahan-dahang binawi ng tadhana. Iniwan siyang nag-iisa sa dulo ng kanyang buhay. Samantala, sa isang tahimik na barangay sa probinsya, ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatama sa mga kahoy na dingding ng isang lumang bahay na bato. Ito ang bahay hampas ng mga magulang ni Elisa, ang lugar kung saan binuo ang kanyang mga unang pangarap. Kasama si Gabriel, dahan-dahang pumasok si Elisa sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nagdala ng mga alaalang matagal nang nakabaon. Hinaplos ni Elisa ang nakaukit na disenyo sa hagdanan. Nararamdaman ng bawat ukit na tila isang bulong ng kanyang mga magulang. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na itong nawala. Ang mahinang pahayag ni Eliza habang ang kanyang mga mata ay nanunubig sa galak. Kinuha ni Gabriel ang isang walis at nagsimulang linisin ang mga sapot sa sulok. Isang simpleng galaw na nagpakita ng kanyang pagnanais na makasama si Elisa sa bawat yugto ng kanyang muling pagbangon. Kasama natin itong lilinisin, Elisa. Dito natin bubuuin ang bagong simula niyo ni Maya, ang malumanay na sagot ni Gabriel. Lumapit siya kay Eliza at dahan-dahang kinuha ang basahan sa kamay nito. Sa gitna ng alikabok at ng init ng tanghali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandaling puno ng pag-unawa at ng isang pag-ibig na hindi kailangang dumaan sa malalaking salita. Naramdaman ni Eliza ang isang matinding kilig, ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap na sa wakas ay natagpuan niya sa piling ng lalaking ito. Ang katahimikan ng bahay ay binuwag ng isang masiglang tinig mula sa hardin sa labas. Mama, tignan mo, may mga bulaklak na rito. Tumakbo si Maya patungo sa loob.
Ang kanyang mga pisngi ay mapula na at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng buhay. Wala na ang mga tubo sa kanyang braso, wala na ang maputlang kulay ng kanyang balat. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himala na nagbigay ng kulay sa lumang bahay. Niyakap ni Eliza ng mahigpit ang kanyang anak. Nararamdaman ang mabilis at malakas na pintig ng puso nito. Isang pintig na katibayan ng kanilang tagumpay. Tumingin si Eliza sa langit, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naglalaho upang bigyang daan ang isang malinis at asul na kalawakan. Ang bawat luhang idinanat niya, ang bawat hapdi na kanyang tiniis, ay tila naglaho na kasabay ng hangin. Naramdaman ni Eliza ang kamay ni Gabriel na pumatong sa kanyang balikat habang kapwa nila pinagmamasdan ang masayang paglalaro ni Maya sa ilalim ng puno ng mangga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliza ang isang uri ng katarungang hindi lamang galing sa korte, kundi katarungang galing sa langit. Ang kapayapaan ay unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao na tila isang mahabang gabi na sa wakas ay natapos na. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang masayang eksena sa harap niya, isang huling gunita ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang paalala na ang bawat sugat ay nag-iiwan ng pilat. Magagawa nga ba ng bagong simulang ito na tuluyang burahin ang pait ng kahapon? O ang anino nina Adrian at Camille ay mananatiling isang multo na susubok sa kanilang bagong tuklas na kaligayahan? Ang amoy ng bagong luto na sinigang at ang halimuyak ng sariwang pandan ay malayang humahalo sa preskong hangin na nagmumula sa mga nakabukas na bintana ng Maya's Kitchen. Hindi na ito ang madumi at mapanglaw na karinderya ng nakaraan. Ito ay isang maliwanag at malinis na tahanan ng mga putahing niluto ng may pagmamahal at dignidad. Ang bawat pag-ikot ng sandok sa malaking kaldero ay tila isang masayang himig ng umaga, isang ritmo ng tagumpay na binuo mula sa mga kamay na dati ay puro sugat at dumi ng paghihirap. Nakatayo si Eliza sa likod ng counter, suot ang isang malinis na apron na may bordang pangalan ng kanyang anak. Ang kanyang balat ay wala na ang bakas ng kapaguran, kundi naglalabas ng isang uri ng liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang payapang kaluluwa. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ni na Adrian at Camille at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting tinahi ni Eliza ang mga punit na bahagi ng kanyang buhay. Nakatanggap siya ng balita kamakailan na si Adrian ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi sa loob ng rehas, habang si Camille ay nawala na sa paningin ng publiko, namumuhay sa kahihiyan at kawalan. Tumingin si Eliza sa isang lumang litrato ni Adrian na nahanap niya sa isang kahon. Sa halip na puot o galit, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagpapakawala ng hininga. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagpili sa maling tao at pinatawad na rin niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng mga pagsubok na yon. Hindi dahil karapat-dapat si Adrian sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ni Eliza sa kapayapaan na hindi na dinidiktahan ng mapapait na gunita. "Mama, look!" Ang boses ni Maya ay tila tunog ng mga kampanang nagdadala ng saya sa buong silid. Tumakbo ang bata palapit sa kanya. Ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng mga rosas at ang kanyang bawat paghinga ay malalim at malaya. Hinaplos ni Eliza ang maliit na pilat sa dibdib ni Maya, ang pilat na nagsisilbing medalya ng kanilang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang bawat tibok ng puso ni Maya na nararamdaman ni Eliza sa kanyang palad ay ang pinakamagandang tula na narinig niya sa buong buhay niya. Sa wakas, ang takot na mawalan ng anak ay napalitan ng katiyakan na ang bukas ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kainan at pumasok si Gabriel. Dala ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at ang kanyang pamilyar na matikas na ngiti. Ang kanyang bawat paghakbang ay may dalang seguridad, isang presensya na tila laging nagsasabing hindi na muling mag-iisa si Eliza. Lumapit siya
at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa florera sa tapat ni Elisa. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagtagpo, isang haplos na puno ng kilig at pangako ng pananatili. You're doing great, Elisa. Actually, higit pa sa inaasahan ko, ang malumanay na pahayag ni Gabriel habang nakatingin ng may malalim na paghanga sa mga mata ng babaeng pinili niyang protektahan. Inayos ni Gabriel ang ilang hibla ng buhok ni Elisa na humaharang sa kanyang mukha, isang banayad na galaw na nagpadaloy ng init sa bawat himaymay ng pagkatao ni Elisa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay susuko na, ang tapat na sagot ni Eliza. Hindi sila nangailangan ng mga mabulaklak na salita ng pag-ibig. Sapat na ang katahimikan sa pagitan nila upang ipahayag ang isang ugnayang hinubog ng sakripisyo at pagtitiwala. Nang dumating ang takip silim, naglakad ang tatlo sa dalampasigan malapit sa kanilang tahanan. Ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at lila. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang malumanay na hele na nagpapatulog sa mga sakit ng nakaraan. Binuhat ni Gabriel si Maya sa kanyang balikat habang si Eliza ay nakakapit sa kanyang braso. Ang kanilang mga anino ay nagmistulang isa sa ibabaw ng buhangin. Natutunan ni Eliza na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng diamante o sa laki ng mansyon, kundi sa katatagan ng loob at sa pag-ibig na handang magsakripisyo ng walang hinihinging kapalit. Ang bawat luhang idinanat niya ay naging ginto, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa karunungan at dangal na kanyang nakuha mula sa apoy ng pagsubok. Sa ilalim ng naglalabasang mga bituin, naramdaman ni Eliza ang isang uri ng kaligayahan na hindi na kailanman mababawi ng sinuman. Ang bagyo ay tapos na at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging nanatili ay ang liwanag ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Umuwi na tayo. Ang mahinang bulong ni Gabriel sa tabi ng kanyang tainga. Ngumiti si Eliza. Sumandal sa matibay na balikat ng lalaki at dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag ng kanilang bahay. Sa bawat yabag ng kanilang mga paa, ang nakaraan ay tuluyan ng naging bahagi ng buhangin habang ang hinaharap ay kasing linaw ng kalawakan sa itaas.